Parang minsan na-judge na kami, hindi dahil sa, parang okay lang naman po kung ma-judge kami like ang pangit ng laro namin, tas talagang off kami nung araw na yon. Pero minsan na-judge na kami personally. Ako kasi yung mainitin ng ulo. Yung karma ba, ganyan, baka maback to you ka, ganyan. So kaya, okay, hindi na lang ako mag-aangas. Clutch moments ba ang usapan? Whether it's on the court or in the game of life, hihimayin natin yan. Kasama sina Eruption at si Denise Tan. Tara at pag-usapan ang mga make or break stories dito lang sa Clutch Talks. Powered by Sports Plus. Easy lang. Yo guys, welcome to Clutch Talks. And I'm Eric Eruption Tan, and I'm with Denise Tan. So dito po sa Clutch Talks, we have chill kwentuhan about sports, life, and clutch moments na relatable sa lahat. At makakasama natin ang mga atleta, mga tip-top tier atleta, content creators, and those that know how to mag-step up sa clutch moments. This is Clutch Talks. So let's go. Here in Clutch Talks, we're going to interview or we're going to talk or chill with some of the athletes, top athletes here in the Philippines, as well as content creators that are aspiring athletes as well, that know how to step up in these clutch moments. And of course, when you talk about clutch moments, nandyan yung pressure, the passion behind it. So pag-uusapan natin, hihimayin natin lahat ng yan, Eric, and we'll get to know them a little bit more. That's right. Actually, I want to get to know you more as well, because you were also an athlete yourself. A very, very long time ago. Ako din eh. Ikaw din naman. But yes, today we're here with the one and only Gemma. Gemma is well known for her volleyball status in terms of volleyball nung bata pa siya hanggang ngayon as a professional. So we want to get to know at syempre alamin namin yung buhay mo at para malaman din ng ibang mga viewers natin, how did you actually start playing volleyball? Actually, yung father ko po, siya yung coach ko po nung nag-start po ako. But wala po hindi siya kumbaga plano po or parang dream ko maging volleyball player. So, yung ate ko po kasi yung unang nag-start na tinuruan ng father ko. And then, every time na magkakaroon ng liga po sa amin, sinasama po kami buong family. So, parang kaya parang napadikit lang sa akin yung volleyball kasi nga po napapasama kami dun. So, pag kunyari yung mga players niya po naglalaro, so sumasama lang din po ako, ganyan. Pero wala naman pong push or hindi naman po pressure ng father ko na mag-volleyball ka din, ganyan. So, ako lang po yung parang curious lang din po ako kung paano yung feeling ng maglaro ng volleyball. So, nung grade 4 po, nag-start po ako Grade 4. So, what age is grade 4 ngayon? I don't know. Noong time ko, 10 ang grade 4. So, mga 10 years old. 8? Nag-12 ka ba? Mas younger. Grabe ka naman. 8 years old. Grade 4. Dami yan na-skip eh. 8 po, tama po. 8 years old. Wow. Wow. Okay, wait lang. Let's back up a bit. So, nung sinabi mo na tinuruan yung sister mo, ate mo to. Oh, yes. Pangalan. Ilang taon ka nun? How old were you when you first had an experience na nanonood ka sa ate mo, nanonood ka dun sa mga liga dun sa inyo? Ilang taon ka nun? Actually, ko po maalala kasi bata po. Pero siguro, mas natatandaan ko lang po siguro before po ako nun, nung grade 4 po ako. Siguro yung mga 7 years old po. Meron na. Opo, doon na po ako nagkakaroon ng mas naiisip ko na siya yung volleyball po. Yan po. Ano to? Parang when you were visiting yung mga, let's say, courts na kasama yung buong pamilya, ito ba'y parang may feeling ka na, uy, ang galing-galing nila? Or was it more of yung, alam naman natin, medyo tile, yung mga, yung parang natutuwa ka lang, kumbaga sa vibe nung community? Competitive po kasi ako. Pero hindi ko po, syempre hindi ko din naman alam din yung idea ng pagiging competitive ng bata. Pero parang alam mo yung feeling na parang, parang nakaka-excite tong sport na to. Kasi team sport siya, tapos ano ka dun sa mga kasama mo na, parang gusto ko ring gawin tong volleyball. Parang nakaka-excite kasi ang gagaling din nila. So parang anong kaya kong gawin din pag nag-volleyball ako. Ganyan. Talking about volleyball and yung tatay mo, sino talaga yung naging idol mo when you were growing up sa mga professional volleyball players? Namulat na po kasi ako nun, volleyball player na ako. So wala pa po ako talagang kilala nun. So mas
Siguro, father ko talaga, yung nilulook up ko po talaga nung time na yun. Talagang sa kanya lang ako nakikinig, ganyan. Siguro, swerte na lang din po ako na mas nakakapag-focus siya sa akin kasi tatay ko po siya. So, everyday ko talaga siya nakakasama, ganyan. Pero, yun po. I think siya po yung idol ko sa pagdating sa volleyball po. So, would you guys, talking about you and your dad, would you guys have yung mga... Mahirap yan kasi pag tatay mo po eh. Hindi, marang mga overload sessions. Kumbaga, after mo mag-training, meron pa kayong training nyo sa bahay. May ganun ba kayo? Pag gusto ko lang pong maglaro, ay sasamahan niya po ako. Pero wala naman po siyang pressure na, ito gawin mo para maging magaling ka, ganyan. Siguro, siya naman yung type ng father na kaya niyang pag gusto niya magiging tatay siya sa bahay. Pag coach, alam mo yung hati po yung pagiging coach at pagiging tatay niya sa akin. Pero pag sa bahay po namin, gusto ko, pag bola po ako, maglalaro ko, makikipaglaro naman po siya sa akin. Okay, curious lang ako kasi I have nephews also and my brother actually coaches them. Yung brother ko naman is talagang sinasabihan niya ng ito yung mali. Was your dad like that also? Yung relationship namin ng father ko, hindi po kami ganun. Pero I think ako rin po kasi, ako yung type naman din po ng tao na nag-o-observe. And parang, alam mo yun, nagkakamali ako. Pero, ako din po yung type na ako rin yung magtatama, ganyan. So, hindi rin kami vocal sa isa't isa ng tatay ko. Pero napagalitan naman na po ako isang beses. And Isang beses lang? Isang beses lang po. What? Yes, sobrang tumatak din po sa akin yun. Kasi captain ball din po ako nun. Then, parang medyo mabigat na sa akin yung dala-dala. Kasi nga, captain ball ka po, tapos mga bata po yung kasama ko nun. Tapos ako po yung pinagalitan kahit hindi po ko yung may mali. Oh. Usually, gana naman po kasi captain ball ka po. Tapos, parang, syempre, bata ka, parang medyo dadamdamin mo kasi parang pinagalitan mo ako bilang anak, hindi bilang player. Ganyan. Then, ngayon naman po na-realize ko na pinagalitan niya lang ako bilang captain ball po. So, nung time po yun, medyo parang maghapon pong hindi ko siya pinapansin. Ganon po. Pero naging okay naman din po after. Parang na-realize ko naman din po yung ano. Feeling ko like, as a dad, and yung may experience ka nga ng ganyan, isang beses lang nangyari. Yes. So you must have been a good student. Ay. Would you think na masunurin ka and very, yung mindset ng atleta? Yes po, I think. Wow, proud po. Pero, yes po, parang tinatanong ko nga po sa mga, sa sarili ko din. And kunyari pag sa mga kapatid ko, parang never ako napagalitan. Siguro yung normal na, pag kunyari ginagabi ka na makipaglaro sa mga kaibigan mo, umuwi ka na yung ganyan. Pero yung usually na pagalitan kasi may mga bad decisions ka na hindi nila nagustuhan. So wala naman po, I think. Ganyan. Okay, I want to know more about your childhood routine bilang batang atleta because a lot of people don't realize na kailangan bata pa lang na-instill mo na yung discipline eh. Okay. How does your day look like? As early as grade 4, ang training nyo ba umaga o gabi? Hapon na po, after class po. So, take us through your day because it takes a lot of balance para nandun ka sa class, nandun ka rin sa ensayo na 100% ka palagi. Opo. Bali, yun nga, aserte po nga na yung father ko po yung coach. Kaya, hindi ko po iisipin na or hindi ako mamumroblema na, may training pala ako ngayon, ganyan. Or, wala pong magre-remind sa akin kasi, alam mo yung parang, halika na, parang matik na lang po sa amin, halika na, punta na tayo ng school, magte-training tayo, ganyan. Or pasok na tayo, then training sa hapon. So, sabay-sabay din naman po kasi kaming uuwi. So, nasanay na po ako na after class, magte-training po, ganyan, hanggang sa nakasanayan ko po. So, parang sabi ko nga, ngayon, parang, na-realize ko na kulang ako sa tulog. Kasi po lalo po ng high school kasi hindi ko na po siya coach noon. So talagang halos ako na lang din talaga magmamanage ng time ko po. Then na-realize ko nga po na parang wala akong tulog ng bata pa lang ako. Parang tumanda na po ako agad ng bata kasi nga 7 a.m. gigising, matatapos po yung training ko ng 9, 10 p.m. Tapos yung biyahe ko po, galing sa school ko ng high school, uuwi po ako. Mga 11 na. So, halos gano'n na po. Mga 12 na ako makakatulog. Then, gising po ulit ng 4 a.m. para pumasok po. Kasi malayo ang biyahe papuntang school. Grabe, no? Wow. Discipline yan eh. Oo. And it takes a lot of dedication. Yeah. Ilang taon ka niya nung bumabiyahe ka tapos para mga 4 or 5 hours lang yung tulog mo? 11.
po. 11 years 11. old. Yes po. Grabe, no? Anong nagpo-push sa'yo? Kasi at that point ba, you said kasi na parang hindi mo naman, from the start, hindi mo naman pangarap maging volleyball player. But you would push through it. Anong nagtutulak sa'yo nung nahihirapan ka ng mga time na yun? Love ko. Na-love na po ako sa volleyball. Yung hindi ko na siya kayang mawala sa katawan ko po. So, syempre, papasok din po ako kasi hindi naman yung dahilan kung bakit po ako naglalaro din. So, talagang papasok muna po and then after ng class sabihin ko, sige, tatapusin ko lang yung class ng volleyball na ulit. Parang mas nabuboost po ako kapag volleyball po yung naisip ko. Galing naman. Like, no, it reminds me of my childhood din eh. Like, I'm sure as an athlete, when you grow up, there's always yung mga sports. Was there any other sports na dumidikit sa'yo bukod sa volleyball? Actually, wala po. Pero nag-try ako mag-taekwondo po. Taekwondo? Opo, yung mga summer class na po. Pero isang beses lang po. Kasi, siguro hindi ko lang talaga siya hilig po. Pero dati po, hindi ko alam kung masasabi ko siyang sports, pero nagsasayaw po ako sa sa bayan namin. Nagsasayaw ka? Oo. Alam niyo po yung mga street dancing pag fiesta po. Okay. So pag sa school, isa po ako sa mga nasa harap po. Ayan. Kasi yung mama ko lang po ang nagtuturo. Ayan. So medyo talaga, sports From the talaga. parents. Yes. From the parents. So, pero yun po talaga hilig ko, sumayaw po. Teka lang, anong klaseng sayaw ulit Oh, to? yan ang tanong ko. Hip-hop, mga ganyan? Pwede rin po. Kasi yung Mga sayaw na folk inabutan. dance, ganyan. Sa Tapos, school kasi 'di ba meron yung mandatory, yung Yes mga po. bao-bao ka. Ay, Opo, oh, yes. Well, hindi ako lumaki dito. Ikaw inabutan mo ba 'yon? Opo, Tapos yes, meron ano ba tawag sa ginagawa? Yes po. Okay, yung kandila po. Ay, gamit mo yung kandila. Also very ganon. Filipino Yes. type. Okay. Pag ganun po sa school. Tapos yung may pamaypay pa. Yes. Grabe yung kandila. Ano yung tsura na? May apoy? Opo, yung Totoo ba? ganun po. Opo. Pero hindi po ako. Yung mga ko po, mga senior ko po nun. Pero meron po na Fire Nice. hazard yung Right? may apoy. Pero yearly po, street dancing po yung sinasalihan namin. So madami kami sa isang school, siguro mga 100 students po. Nasasayaw kami buong ikot po kami sa San Pedro. Tapos ulit-ulit lang po yung sayaw namin. Pero yun Ano lang, mas nakakapagod? Volleyball o yung pagsasayaw mo naman? parehas lang po. Parehas lang. Po. Pero nag-e-enjoy po ako. Kasi love ko Mm. naman. So siguro paminsan-minsan nagte-TikTok kayo. Naku, Yeah. pwede kayong dalawa. Right? Sa court or may mga, like halimbawa sa teammates mo ngayon, sino mga yes po. mahilig din sumayaw? Lori Bernardo. Medyo off-topic. Po. Lori Bernardo. Hello, Lori. Ay, Tots Carla. Actually, lahat po. Talaga? Kasi lalo kapag buong team talaga may mga gustong i-TikTok, sasama naman po lahat. Was Parang there- icebreaker din yun eh. Oo. Kasi pag seryoso sa training or whatever, o pwedeng Opo, gawin pakatapos, Opo. good vibes lang siya eh. Yes. Ginagawa mo bang warm-up yan? Yung sayo. Yung sayaw? Hindi po. Pang cool down? Hindi rin po. Just- Kasi, meron kasi kami sa team na bawal masyadong masaya. Oh, wow. Kasi baka True. masyadong tumaas yung energy, Oo. mawala na sa game eh. So kami, Tama kaya naman. medyo kalma lang po kami, nagma-mindset lang po. Siguro sa utak lang, may music lang po. Pero ako hindi po ako nag-music. Talagang focus lang po ako sa warm-up, ganyan. And then, mas sariling motivation yung sa utak ko lang po. And this is something you've practiced simula bata ka? Na hindi ma-sounds, hindi masyadong excited, gano'n. Opo. So, speaking of that, what is your like daily routine ngayon as an athlete? 6 a.m. po kasi yung training namin. So, 6 a.m.? Yes po. Really? Yes. Saan po banda? Like, Shaw Boulevard lang. Shaw Boulevard. Yes. Okay. So, malapit lang po. 6 a.m. Pero yung food ko po, kailangan ko po kasi kakain ng breakfast before training. Kasi ma-acid po. So, gabi pa lang po, nagluluto na ng breakfast or prepare ko na po. And then, kakain po ako habang nabiyahe. Ikaw pa rin yung gumagawa ng sariling Pagkain po. Really? Yes po. So you know kung ano yung pinapasok sa pagkain, what you're eating talaga. Yes po. Opo. Okay. Medyo natuto na rin po. Then, training 6 to 9 po. Tapos, kung wala pong ganap po pag sa team, walang bonding or walang event po ang team. So, uwi na po agad. Then, rest po, maghapon, ganyan. Or mag-extra workout po kapag kaya pa ng katawan, ganyan. Tapos,
6 p.m. nasa bed na po or mga 7 po nasa bed na. Sleep time. 7 Ano p.m. to? Sanggol? No, seriously. 6, 7 a.m. 7 p.m. Pero- which is good. Nasa kama ka lang. It Opo, takes some time before you nagsistart fall na po. asleep. Kasi may mga recovery pa po akong ginagawa. So, usually dati 7 p.m. po. Ang tulog ko 7:30. Pero ngayon medyo ina-adjust ko na po. So, mga 9 na po yung latest. Hobby mo na matulog ngayon. Yes po. Ayan. Binabawi ko na po Ayan. kasi Through the years na wala po. kang tulog. Oo. Ayan, sa mga nanonood ngayon, guys, every single one of you guys, dapat mag-take notes kayo because honestly, ang buhay ng isang atleta is very, very important. You take this serious. Trabaho mo to eh. Yes. Right? At yung mga gusto maging atleta out there, this is what you gotta do. You can't go all the way scroll hanggang 10 p.m., 11 p.m., 12 p.m. Next thing you know, 2 a.m. na. You know? So, if you get in a routine, kasi naniniwala ako sa routine. If you have a system, gagana talaga yan. Kasi magiging consistent ka sa isang sistema. Yes. So, if you go to sleep at 7 p.m., ang gising mo usually is around 4, 5? 4:30 po. Beautiful. 4:30, Sakto. So, that's 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. That's 9 hours, 8 hours, 9 hours, which is perfect. That is the most, talagang top tier sleep yan. And you'll recover so much better. Yes. Galing. Pero of course, that's physical recovery, napaka-importante. But how do you recover, let's say, mentally? May mga times na ba na parang feeling mo, burnout ka na, ganyan? Yes po. How do you deal with it? I think ngayon, siguro sa 20 years na po ako naglalaro, parang mas nafe-feel ko yung burnout sa mentally po. Especially ngayon na medyo iba din yung nagiging world sa volleyball. Kasi dati po, di ba, parang hindi pa tayo napapansin eh. So parang, ang sarap na maglalaro ka lang kasi ito yung passion mo, ito yung love mo. Teka lang, anong taon ka ba nag-start maglaro? 70s, Na may coverage na? Hindi ko na maalala. 2012. 2012. Opo. Okay, Pero hindi medyo pa naman po pa-start masyado pa. din. Oo, Oo, pa-start pa lang. Opo. So ngayon, parang ngayon kasi, hindi ka na lang naglalaro eh. Parang medyo meron ka ng dagdag na iisipin outside volleyball. Kasi ang dami din po talagang nakatingin sa'yo. So parang kailangan nag-iingat ka na din talaga. Kasi parang artista ka na rin po, ganyan. Kasi ang dami nakakakilala sa'yo. Pero yun nga, nakaka-drain siya kasi parang minsan akala mo ang hinihate mo na yung volleyball. Kaya napapagod ka po. Parang ang kala mo yung hinihate mo po yung volleyball. Pero yung word lang po ng volleyball. May ganong feeling Yes ka. po. Kasi parang minsan na-judge na kami, hindi dahil sa, parang okay lang naman po kung ma-judge kami like ang pangit ng laro namin, tapos talagang off kami nung araw na yon. Pero minsan na-judge na kami personally. Personal life na po. I get it. Naintindihan ko yan kasi when you get judged, sometimes you can take it personal and that drains you mentally. Yeah. Right? So, when you go out there again, parang yan ang iniisip mo pa rin. Like, dami nanonood sa akin, anong gagawin ko? What happens kung ma-mistake ulit? So, dun pumapasok yung anxiety, Yes. sometimes depression and stuff, which is normal now these days. It's just that you really have to have that mental fortitude talaga eh. Yes. Dapat malakas ka dito kaysa sa puro physical, that's what we're talking about then. Which is good. Yes. Pero how do you overcome that? I think mas finil ko, like for example, pag ganyan nga, may mga off games talaga ako. Tapos, syempre, i-judge nila nga ako sa personal life ko imbes sa doon sa naging resulta ng game ko. So parang, syempre, nag-start ako sa hindi ako social media po talaga. Actually, sobrang di ako sa social media, hindi na nga po nakakapag-post kasi talagang doon ko po talaga gustong ingatan yung mental health ko po. Na minsan kasi po sa kahit simpleng post mo lang po, meron silang ilalagay na hindi magandang comment. So, minsan sobrang tatatak sa'yo eh. Ikaw ba dumating ka sa point na parang iniisip mo, okay lang kahit hindi na ako mag-update? Because we all know, the world we live in right now, there's this pressure na parang dapat lagi akong relevant. Yeah. Dapat post ako ng post. 'Di ba? Ganyan. Dumating na sa point na okay na lang kahit wala nang update sa mga fans, kahit dun sa mga loving fans, just to get rid of those hateful ones. Ayun, sa mga post po, parang ganun na po yung mindset ko. Pero
ang way ko po para magkaroon ako ng connection sa fans ko, gumagawa ko ng mga bagay, like yung singing po, ganyan, or dancing na makakakonect ako sa fans. And actually, nagsistream din po ako para makausap po yung fans. Ganyan po. So, stream as in live stream? Yes po, nagla-live stream. Ng sayaw or laro, games? Or? Minsan kumakanta po ako, minsan nakikipag-communicate lang po ako sa kanila. Kung may mga tanong sila, sasagutin ko po, ganyan. So, mabait ka. so It's really nice, right? You're a nice person. Oh, galing. Speaking of fans, anong isa sa mga pinaka-memorable na na-experience mo with your fans? Yung na-appreciate ka nila kasi, and love ka nila kasi kung sino ka. Kung sino yung totoong ikaw. So, parang ang dami, may dumating sa life ko na parang, yun nga, ang dami nag-judge sa akin, daming nag-hate sa akin, dami ding nawala, ganyan. So, may mga fans din na nagstay kasi alam nila kung sino po talaga ako. And what are the things that they would tell you? Na, ayun, na mabuti akong tao, ganyan, na kung ano man yung mga naririnig ng ibang tao, hindi kami naniniwala kasi hindi ikaw yan. Yung ganun Sweet po. naman. Yes, Right? po. They know the real person Oh. behind Gemma, right? That's pretty cool. So, speaking of volleyball and fans, how about memorable moments, clutch moments sa career mo? Anong isa sa mga na talagang hindi mo makalimutan sa career mo that ever occurred? Meron po, pwede po ba yung specific na moment? Yeah, Yeah, sure. Kahit anong gusto mo i-share. Siguro, nung nag-Grand Slam po kami. So, nung reinforce, wala po ako kasi nag-national team po ako. So, bumalik lang po ako ng invitational, which is 1 week lang po yung season. And then, nakabalik na po ako parang last 2 games na lang po, yung Creamline. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan yung finals po na last point po na binigay sa akin ni Kylie. Tapos medyo, yun din po kasi yung time na medyo shaky ako mentally. As in, dami ko pong iniisip talaga. Sobrang, na umiiyak ako sa harap nila kasi, bigla akong iiyak sa harap nila kasi biglang, ganun po ko kasira yung mental health ko noong time na yun. But, sobrang hindi ko siya makakalimutan kasi natulungan ko yung team mapanalo yung championship. Galing, galing. Oo. That to me is a clutch moment, right? Because you have to step up to that, to the plate and really perform at the best of your ability. Pero for sure, hundreds of thousands of people are watching online din, It's anong point system back then? Ilan points yung kalaban tsaka ilan? Bali, nag-all 24. Mhm. Then kami, last one na po kami. Okay. So pag di ko napatay yun, mag-all pa po kami ulit. Oh, so mahaba na. magdeduce. Yes. Okay. Haba pa. And, the interesting part about it is, I'm sure yung clutch moment nga, katulad ng sabi ni Eric. Pero, you don't even think about it. Lalabas at lalabas lang siya eh. Yung character, diba? Inside the game. But, okay. Shift muna tayo ng konti, from volleyball life. Punta naman tayo sa personal life and what you do off the court. Kanina ma-mention mo na sumasayaw ka, kumakanta ka. You have any other hobbies? Ngayon po, nag-try ako mag-voice lesson po. Talaga? Yes, so, Paano voice lessons? talaga yung nagpa-practice po ng voice. As in, nag-enroll ka? Yes po, ganun? nag-enroll Wow. po. So singing. Yes po. Isang sample naman dyan. Ay. Sample. Ano po ba? Well, pwede naman. Oh. Yeah. Ano Let's go. Anything. Any kahit anong pinapractice mo ngayon. Oh no, not I will survive. Oh, as long as now how to love, I know I stay alive. I've got all my love to give. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Yan. Narinig ko yung like I don't even know the terminology for it. Yung, pero yung harmony, ganun, up and down. You have this swag ng like Black American. Parang ganun eh. It's really cool. Kinakanta mo ba sa video ko yun? Opo, yes. Favorite ng mommy ko yun. Oh, really? Okay, so mahilig ka rin mag-video, kaya mag-karaoke with Opo, yun friends, po. kayo ng I family think niyo. kaya ako nag-voice lesson para gumanda yung Sa boses ko sa voice. karaoke. Yes, sa karaoke po. Pero ngayon, parang
tinitignan ko na siya as kung ano, baka maging hobby ko siya after volleyball or mas may career sana kung mag-boom po siya. Matagal ka na nag-voice lesson? Ngayong year lang po nag-start po. Early parts of this year. Yes. And you're about, how old are you now po? 28 po. 28. Yeah, that's perfect age. To learn a new skill, di ba? Kaysa sa puro volleyball lang and then sayaw. Apo. Singing is very difficult because it's something that I wish I was blessed with din, pero wala talaga. Wala. So hanggang sayaw lang ako. But, actually, you know what? You might inspire me. I might take some voice lessons and bigay mo yung contact sa akin. Ha? Yes. I'll try. Ako naniniwala ako sa karaoke, kailangan mo lang ng malakas na boses. Right? Kailangan talaga. Baka pwede mo Yeah. nang madaan doon. Whoops! Teka lang! Di kailangang clutch ang pakikinig sa podcast na ito. It's the crucial moments that count. Kaya make this moment count with Sports Plus. Visit sportsplus.ph now. Dahil easy lang ang mag-sign up. Huwag ring kalimutang mag-like, follow at subscribe sa socials ng Clutch Talks. Okay, so aside from the singing lessons, ano pa? Ano pa mga pinagkakaabalahan? Tsaka pura tulog. Natulog. Sa ngayon lang po kasi medyo may ganap po mangyayari kasi sa namin. Yes, secret na lang. Ganap, may pa-reveal. Pwede Wow. Wala bang hint kahit konti? Volleyball related pa rin ba to? Ay, ano hindi ba? po. Ay, May, Love life or something like that? hindi po dun sa voice lesson. Ay, dun Voice, sa, sorry. Yes, yes po. Sorry, dumiretso ako sa love life. Sa love life, mo na. Low-key lang. Char. Low-key lang. Masaya ka naman. Yes po, so- Okay, that's good. That's important. Yes. Speaking of love life, Oh. I know it's important kasi you have this relationship with your job, your sport. Pero sometimes you have this relationship with someone special. When you go through problems, that person is always there for you. Ano yung pinagdaanan mo doon? Like how much of an impact ang relationship outside volleyball with someone is that you have to deal with? Well, rin po kasi yung partner ko po. Athlete din po. So, I think naiintindihan niya rin po ako. And I think swerte ako kasi siya yung type ng tao na maintindihan, mapasensyosa po siya. So, I've never heard of that word before. Sorry. Mapasensyosa? Yes. patient. Yeah. Patient. Pasensyosa. Yeah, pasensyosa. Wait, say it again. Pasensyo. Ayoko na to. Pasensyosa. I think I need, besides singing lessons, I need Tagalog lessons din. So, mapasensyosa. That means that it's very patient. Very patient. Po. Okay. How so? Ako kasi yung mainitin ng ulo. Lalo pag gutom po. Syempre, after training, gutom ka, ganyan. So, nawawala minsan yung pagiging kalmado mo. So, siya yung kakalma sa akin. Like, kailangan ikakagalit mo yan? Ganon. So, Really? i-remind niya ako. Tapos, marirealize ko. So, ako yung, after, kakalma na po ako. Kailangan kasi may pambalanse talaga Opo, yan. No? ayun. Pag mainit ang ulo niya, Ayun po ang maganda kasi hindi po uminit. ay talaga? Oh, Yes wow. po. Ang swerte mo naman. Yes. Right? Yun talaga Hindi eh. po. Oo. How long have you guys been together again? For 4 na po. Next 4 year po. years. 4 years. Yes. It's a long Next time, year ah. po. Yes po. That's next level nga eh. relationship na yan. In 4 years, meron ka bang na-discover about yourself dahil sa kanya? Ay, ang dami po. Super dami po. Siya rin kasi yung nagpakalma sa akin eh. Alam mo yung ang gulo-gulo na ng mundo, siya, kalmado lang. So ako kasi pag medyo gumugulo na, di ko na po alam yung gagawin ko. Ang dami kong iniisip, ang dami kong gustong gawin para magawa ko siya, ganyan. So siya naman yung type na, ito muna yung gawin mo para mas smooth natin magawa yung mga problema or yung mga nangyari. Ganyan. Tsaka, siya po nagpa-realize sa akin na kumalma lang din ako sa volleyball. Kasi sobra po akong sobrang passionate po ako sa volleyball na umaabot sa point na hindi na ako nagpapahinga, ganyan. So sabi niya, magpahinga ka naman. Tapos, yung
dati po, never ako nag-leave para lang magbakasyon. Ganyan. So, siya rin po yung nag-ano na, try mo magbakasyon, mag-travel ka, ganyan. Kasi, may sarili ka ng pera, bakit hindi mo gamitin din sa sa ikakasaya mo. So, siya din po yung nagpa-realize sa akin na meron pang ibang nagpapasaya maliban sa volleyball. Feeling ko medyo like very mature itong Yes po, super partner po. mo. Yes Yeah, po. because that's how it feels like. Mm-mm. Like lahat ng pinagdaanan mo sa volleyball, Mm-mm. fans, supporters, online tension, trash talkers Yes. online, mga netizens, Mm-mm. she'll be there to Yes. calm you down. Opo. Mm. Tsaka siya rin po yung, hindi ko naman, hindi ko alam kung umabot ako sa point na, kumaga, human nature natin to minsan na, syempre minsan may na-achieve na tayo. So medyo, gusto mo yung, may na-feel ka na, medyo yumayabang ka, ganyan. Pero hindi ko naman po sinasabi yumabang ako. Pero, I think, oo. Pero, I think siya lang din yung nagpa-humble sa akin sa mga bagay-bagay na, minsan hindi talaga ikaw yung nandun sa taas. Ganon. Normal lang yan na hindi maganda yung laro mo. Kasi tao ka lang din naman. Ganyan. So, doon ko rin na-accept yung sarili ko na, oo nga naman, minsan naman kailangan ko ding tanggapin na hindi laging panalo, hindi laging maganda yung laro ko, na hindi lagi ako yung nandun sa taas. How crucial is it na, obviously, kung atleta ka at atleta yung partner mo, magkakaintindihan kayo. Pero in this case kasi, parehas sa volleyball player, Yes po. parehas kayo ng community na Yes. iniikutan. You know the fans very well, kumbaga, kayong dalawa. Mm-mm. Gaano ka-importante na she's on the same exact level as you are in terms of knowing how to understand what's going on? Siguro pinagkaiba namin, kasi siya ngayon sa career niya, hindi na siya para may patunayan pa. Kasi tapos na siya dun eh. Ang dami na niyang na-achieve, madami na din po siya na patunayan para sa sarili niya. So ngayon nandun na siya sa trabaho ko to eh. Parang bibigay ko na lang yung best ko kung ano yung pwede kong gawin sa team. So ako kasi, nandito pa ako sa part ko na alam mo yun, nagpipick pa eh. May kaya pang itaas eh. Ganun. So kaya may push pa, may pressure pa para mas mabigay ko pa yung best ko. So siya po na siya eh. Kumbaga, magre-retire na rin siya. So nandun na lang din siya sa may salary siya sa buwan-buwan po, ganyan. And meron na lang din siyang kumbaga happiness na lang din sa kanya tong volleyball din po. So hindi na para ma-pressure pa siyang sige, gusto ko mag-best libero or gusto ko pinaka-the best, ganyan. So parang na-realize niya na din na siguro yung volleyball, ito na lang yung happiness ko, yung mga tao dun sa team namin, ito lang yung gusto niya lang ng kasama din na mga kaibigan po. Ganyan. That's actually pretty good. It reminds me of a quote that I live by is never believe that you're in your prime. Yeah. So meaning yung prime mo still in the future. Yeah. So if you always think na ang prime mo nasa malayo pa, Mm-mm. you always want to strive to get there. Even though na alam mo nandito ka na eh. That you're living your prime. No. Nandun pa. Like it's medyo malayo pa. So for that person, for your partner and yourself, remember, marami kang pwedeng gawin. You know, the world, the Philippines need you, you know. So that's how you should always think of yung mindset talaga. Marami kang kailangan at marami kang pwedeng gawin pa. Oh. Yeah, don't worry about injuries. Don't worry about age. Don't worry about any of that stuff. With yung mga ibang tao na nandyan. He said, no, laos ka na or ka na, ganito. Na, you're not as strong as you were before. Yes. Nasa mindset mo pa rin. Okay. Don't believe na nasa prime ka na. Malayo pa yan. I think yun nga din po. Ewan ko baka masyadong maaga mag-isip. Pero yun minsan yung iniisip ko. Kasi, syempre, yun nga, human nature naman natin na parang gusto talaga natin nandun tayo lagi sa top. Pero, na-realize ko nga din na dadating din ako sa point na gano'n na rin yung magiging level ko. Na hindi na rin ako makakasabay sa mga mas bata sa akin, ganyan. So, parang ngayon, napapaisip nga ako na parang kailangan nga na medyo mas mag-focus na lang ako siguro. Mas mag-focus ako dun sa health ko. Ganyan, hindi dun sa, kung baga, nabuo ko naman na yung sarili ko. Parang alam ko naman din kung ano yung kaya kong gawin. So parang magagawa ko lang din naman yung kung healthy ako. So gusto ko mas healthy lang ako mentally, tsaka physically.
Yeah, and that's where it all starts kasi, di ba? Mm-mm. Kung hindi ka healthy, Mm-mm. again, like what you mentioned, both mentally and physically, how will you be able to deliver and perform and do it justice, di ba? Okay, sige. Kanina sinasabi ni Eric na parang dapat you should think na nasa future pa yung prime ko. Where do you think you are right now? Meron pa. I mean, may kaya pa po akong 28 years old. 28. Siyempre. sabi nga po nila 30 ang nga daw peak. Peak. Opo. So naniniwala ko kaya I think meron pa akong mabubuga pa po. Bakit may mga nagsasabi ba na tama na? Syempre po may mga din na ay humihina na ganyan, hindi na yung laro ko dati, ganyan. Tapos hindi naman na po ako naapektuhan kasi totoo naman hindi na ako yung katulad ko dati kasi iba talaga yung katawan ko, iba din talaga yung level ng volleyball dati kasi ngayon syempre tumatanda na po ako. So iba na rin yung recovery ng katawan mo. Ayan. And tumataas po yung volleyball. So I think mas bilib po ako sa isang atleta if nakaka-adapt siya sa sistema ng volleyball. Patagal ng patagal. So, ayun, doon po ako nagfo-focus na mas iniisip ko kung paano ako makaka-adapt sa sistema po ng volleyball. That's right. And not listen And to... I think mag-start po yun sa health po That's talaga. right. Oo. Pero share ko lang kasi I've worked with a veteran broadcaster. This was way back. Tapos sabi niya, if there's too much noise, especially coming from, people na puro negativity. So, 2 words. Ikaw nga. Because people tend to talk smack about things they know nothing about. Diba? Whether it's your personal life, how you deal with your personal life, your career, your love life. Ikaw nga. Show me how it's supposed to be done with everything that's happening. Ang dami mong ginajuggle diba? So, Tell me a volleyball player that's hit professional level na magaling kumanta, na magaling sumasayaw. So, yeah. Right? None of these, not everyone can do that. Naggaganong-ganon. Diba? Ganon-ganon pa ng kandila. Right? So, ikaw na yun So, tuloy mo lang. You know what I mean? So, you don't have to listen to that noise. Talaga, just put those earphones in and then do your thing. I think ko naman na siya na kaya ko na siyang i-block sa utak ko po. Alam mo, natutuwa ako kay Gemma. This is the first time I've actually gotten the chance to talk to her. Oh, okay. Minsan, I think we've seen each other minsan lang, parang lakad-lakad lang when I used to cover volleyball. Ganito ka ba talaga ka soft-spoken? Kasi parang pag nakikita kita sa court, you have so much energy. Can you maybe tell everybody doon sa mga bago pa lang nanonood or ngayon ka pa lang nakikita ng ganito kahabang interview, ano ba yung difference ng on-court Gemma at saka off-court Gemma? Siguro po, kasi syempre love ko nga po yung volleyball and love ko din po yung mga teammates ko. So kaya siguro mas nalalabas ko yung pagka-jolly ko po tsaka yung pagka-maingay ko po. Pero pag medyo hindi ko pa masyadong close, ganyan. So, tahimik lang po talaga ako. Pero pag naging, close po, ganyan. So, doon po talaga ako kumukulit. Ganyan. Pero sa game kasi kailangan talagang, may swag, tsaka may energy kasi doon din kukuha yung mga teammates mo ng energy. Tsaka doon natutuwa yung mga fans So, kung medyo, ka lang. Seryoso. So, medyo hindi rin maganda tignan Uy, meron akong isisingit na tanong. Okay. Kasi you mentioned swag. Dati kasi, nung hindi pa masyadong wala pa masyadong coverage ang volleyball, talagang angasan. Yes. Tarayan, may mga certain gestures, no? Hindi naman syempre bastusan. Not to that level, pero asaran. Pero syempre, ngayon, everybody's friends, mas isa na yung liga, 'di ba? Do you think na dapat controlled yung angasan na ganon? Or it's just really part of the game? Part lang po siya ng may naiinis Opo, may naiinis talaga. Nakakapikon po talaga kasi. Pero puti nga, hindi ako tumitingin kaya hindi po ako napipikon. Pero nakakainis po talaga. Pero minsan kasi hindi na maganda yung iba magswag Ganyan. Parang minsan masyadong personal na. Give me an example. Yung parang ang tagal bago ka okay lang po yung kunyari, gaganon tapos tatalikod, ganyan. Pero merong talagang titignan ka pa parang hanggang ulot, hanggang mga ganon level. Opo. Kaya parang
masyado naman personal to, naglalaro lang tayo, ganyan. So, But how do you pero react to normal that? lang po siya. I think, ako si Chang Abby po ang ano ko dyan. Believe ako dyan kasi grabe talaga siya. Pero I think doon lang niya talaga nalalabas din yung laro niya kapag meron siyang swag Ganyan po. Na-experience mo na yung merong nagka-cross sa ilalim. Kahit nung bata ka, yung nagka-cross sa ilalim tapos medyo pinapagpag yung Sa side. training po, gano'n po kami. Ay, ganun kayo? Yes po. Minsan lalapitan namin, tapos gaganyan lang kami. Pero training lang po, hindi namin po nagagawin. Kasi pagagalitin po kami ni Ate Lai. Na ayaw Ayan po. niya. Opo. Kasi minsan, yung karma ba, ganyan, baka maback to you ka, ganyan. So, kaya, okay, hindi na lang ako mag-aangas. Kaya, medyo dati, may pagkaswag din ako Pero nung yun nga, si Ate Lai yung na-realize ko, nga, baka makarma ako. Kasi naman si ang bata pa lang, yun ang bait-bait na po, yun nga singiti lang din siya. So, ako din, yung mga kasama ko nung Adamson time, si Alcuino, yan ang mga aangas So, medyo madadamay ka din sa pag-aangas ganyan. So, nung kay Ate Lai po, hindi po kami pwede. Sorry, para maano ni Eric sa volleyball. Ano bang, baka pwede mong samplean lang. Paano ba yung swag noon? Na ganun. Tapos meron pang ganun sa floor po dati. Tapos talagang tatayo. Kasi ganun katagal. Oo, may ganun po. Ang di ko makakalimutan, si Ate Morada. Grabe po siya. Oy, mahilig magpagpag yun. Yun, ganun po siya. So what you would do if she blocks you, she'll go under the net, tapos papagpagin. Akala ko ba, pwede ba yun? Dati po, pwede Dati, pero ngayon hindi. Madami ka pa madidinig din. Mare-red card ka po pag ganun ngayon. Yung yellow, baka kung malala na ma-red card ka. Tsaka dati personalan. Opo. Dati personalan. I Pero remember, ang saya. especially when even watching men's team, talagang, kumbaga, I think kasi na-experience mo. Bleep po, ganun na yun. Na-experience mo sa time mo. Experience ko. Kasi, Oo. Ang tagal na nun. Ganon din ka po. Ganon ka din po ba dati? Hindi. Ay, hindi ganon. Tawa-tawa lang ako. Oo. Oo. Kasi, feeling ko nun parang mas nakaka-asar pag tawa-tawa lang. Totoo naman. Okay, laugh sige. it off. Oo. Sino ang close mo? Sinong pinaka-close yes. mo naman? Oo. Makaka-close mo talaga. Sa team. Kasi sa tagal ko po, parang halos lahat naman po. If there was one. I know it's hard to choose kasi lahat kayo close. But if there was one friend that you would say she was always there for you or nagustuhan mo because of this or because of that, etong trait or attribute. Hindi ko nasasama yung kapatid ko po tsaka yung partner ko kasi ano na yan. Pero I think si Kyla at Tensa po, yung libero. Kasi yun po, teammate ko siya since elementary po. Oh, wow. Yes. So, Since elementary. Elementary? Yes po. Naghiwalay lang po kami ulit nung college. Then nagsama po kami ulit ngayong Creamline po. That's amazing. Yes po. That's parang a childhood friend dream, di Yes ba? po. Parang ganun. Like, I've never had that. Tsaka parang kapatid mo na rin siya. Opo, ang tagal Sa ko. sobrang tagal. Sige, chance mo na ngayon ilaglag si Kyla. So si Kyla po. Pero okay, sa team mo, si Kyla, pero sa ibang team, do you have anyone that's naka-close mo? Or? Nitong last, ko po sa national team, hindi ko rin po alam kung paano kami naging close, pero si Sisi po, Rondina. Bakit naging, Cici is the one that naging ka-close mo? Siya kasi, unfriendly kasi masyado si Sisi po As in, basta naging close ko sila kasi bigla silang pumasok sa room ko. Si Eya, ganyan. Si Vani. Ayan. So, pumasok lang sila sa kwarto ko po. So, doon po nag-start. Kasi ako nga po, lang ako introvert lang po. So, sa room lang ako lagi. Nag-ano lang po. Tutulog ka lang. Oo, tulog. Test. Ayan, nagre-recover, ganyan. Tapos bigla nagulat ako, pumasok sila sa kwarto ko. Ganyan. I want to touch on being part of the national team. Kasi, syempre, especially way back, nung hindi pa, wala pang pro leagues, parang yun yung next, yun yung ultimate goal How did you feel when you were, when you got into the team, you were carrying the flag, representing the flag? Sobrang saya ko po. Ayun nga, yun yung, kasi dati no elementary po ako, naririnig ko na po yung RP team pa nga po ang tawag dati. Sabi ko, gusto ko talaga makapunta doon. Tapos may flag ka sa jersey, yung pangalan mo nasa likod, tapos may Philippines ka doon. Sabi ko, yun talaga yung goal ko, ganyan. So, nitong nakakalaro na po ako, especially ng mga unang time po na kapag laro ako, sobrang sarap sa feeling. Tapos mga kalaban mo, malalaki po.
masatangkad pa po sa inyo yung mga alam ko yan. Alam mo, volleyball players, sobrang pero tangkad. alam mo yung feeling na makakapasok yung palo mo doon, tapos madidig mo yung palo nila. Grabe, sobrang heaven yung feeling na kaya mo rin sumabay kahit hindi ka ganun katangkad. Bago sumabak sa mas matinding usapan, easy lang. Nasa Clutch Talks pa rin tayo with Eruption and Denise Tan. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kaya for more content like this, visit sportsplus.ph. As a Pinay or Filipino, anong naramdaman mo when you got on the court tapos narinig mo yung national anthem? Nakakakilabot. Right? Sobrang nakakakilabot. Tapos parang nakaka-proud. Alam mo yun. Yung, hindi ka man yung best dun sa team nyo, pero yung, alam mo lang din na kaya ako nandito kasi may maitutulong ako. Ganyan. And yun yung feeling na dala ko yung Pilipinas. True. What would you say is something that people need to understand? Because, let's be frank, year after year, criticized ang national team. Yes. Whether it be the players, the coaches, the system itself. Pero kung ano yung pinapakita nyong sacrifice and dedication, ano pa yung kailangan maintindihan ng tao? Example ko na lang din po sa Creamline. Si Creamline, 8 years na pong magkakasama. Hindi naman din kami nakakuha ng championship nung first year namin. So, I think yun din siguro yung dapat ma-realize nila na hindi tayo makakakuha agad ng gold if 1 taon or 2 taon tayong magkakasama. Ganyan. So, ngayon naman po na nag-i-improve na yung sistema po ng volleyball. And nakakakuha naman, yes. I think lahat ng sinalihan ng national team nakakuha ng medal. And I think, bigyan po natin sila ng karangalan doon dahil hindi naman po ganun kadali agad yung makakuha ka ng medalya sa every po. Ayun, ma-realize sila na hindi agad-agad hindi agad-agad makukuha yung resulta ng yun. Sana bigyan niyo po ng chance tong team na to. I think sobrang laki po ng nakikita ko sa team na to kasi hindi lang siya skills may height pa po And mga bata pa po. So alam kong malaki pa po yung i-improve nitong team na to. Kaya bigyan niyo po sila talaga ng support and chance talaga na mapalaki pa tong sistema nitong volleyball po, ng national team po natin. Eric, I'm sure you could relate to that also, being a national athlete. I played for the Philippine team for 8 years. So may mga ganun na situation and it's tough to deal with pero kailangan talagang parang focus on yourself. Yes. Focus what you got to do and then try and help the team kung anong sa papaanong paraan. But yeah, there's always going to be those struggles, right? Yes. And it's hard to, overcome sometimes. Pero if you block out that noise talaga and just focus on each other. Pero pati sa team, may politics din and stuff like that. You have to deal with, sinong starting position, sinong etong position na ito. But in the end, sometimes you don't have a choice. You have to deal with whatever comes your way. Kung anong sinasabi ng coach or kung anong sabi ni captain or kung ano man, but deal with it and just parang build a bridge and go over it. Parang ganun. And at the end of the day, I think what people need to remember also is you guys, even you at the time, we're all just playing for one goal. Yes. Which is to, give honor and glory to the country. It's not gonna be, it's not gonna be pretty all the time, diba? Yes. Pero yung passion nyo naman, hindi talaga nawawala. But you also talked about your passion for the sport. Sabi mo, 20 years ka na naglalaro ever since you were in grade 4. What's the plan right now? I mean, kanina, off-cam, actually, nag-usap kami ni Gemma. Sabi ko, hanggang anong age ba ang plano mo maglaro? Bale, anong end game? Oo, anong end game? Ang sinasabi ko po sa sarili ko, 35. Pero nung nag-uusap kami ng partner ko, sabi ko, try natin, pag nag-36, kinaya, sige, baka kung kaya natin isagad ng 40. Or kung kaya pa ng 40, isagad natin ng 45, ganyan. So, hindi ko rin po masabi, pero I think
kung ayoko na pong bugbugin yung sarili ko sa paglalaro, baka 35 po. Yes. You know what? Speaking of that, retirement is getting later ngayon eh. Sa edad or sa panahon ngayon, the generation that we live in is maybe because we have access to the equipment and the science. Yeah. Yes. So you can prolong it talaga. Yes po. Or sorry, I hate to bring up basketball, syempre volleyball, Yes, basketball, but LeBron James, Yes. he's 42 Yes. or something like that, and he's still playing at peak level. So tayo, wala tayong excuse, you know what I mean? Talunan mo si Nang Aisa. At saka si Ate Tina. Yes. Oo, ganun ang atake mo. Kaya nga po. Kasi nag-search na nga rin po ako sa Google, sino pinakamatandang national team na. Kasi syempre hindi yung iaano mo. So, merong 42. Sige, kaya ko to. Oh, wow. Yes. Meron. Men's po eh. So, parang hindi na rin po siya naglalaro sa national team. Kaya hindi ko na po. Pero chinek ko lang po. So, sabi ko, kung nag-42 siya, kakayanin ko din. Ayun. But it's important kagayang pininiwanag mo kanina. It's the recovery. Yes. It's the mental health Yes. that you have to keep intact. Kasi if that breaks down, I mean, that's what we don't want to wish upon any athlete is injuries and all of a sudden things like that. Pero if it does hit you, you got to get back up. Parang ganun eh. And you got to keep on striving and doing your best. Grabe. So 35. Yes. Possibly 42. 7 years pa. 7 Dagdag pa ng 7. Oo, dagdag pa ulit ng 7. Pero, okay, your plan is to play for another 7 to 14 years. Pero what else? Do you plan to get into some sort of business? Do you plan to get into coaching? Ano ba? I think siguro sa mga panahon na po yan, syempre hindi naman na po ako nadala ako sa peak ko. So, hindi na rin siya, kumbaga, yung focus ko. Pero naglalaro pa rin po. Kasi volleyball talaga, sabi ko nga, pag wala na yung volleyball, feeling ko hindi ko kaya. Para madedepress ako kasi sobrang, parang half ng life ko, volleyball na. Ayan. So, I think di pa rin siya agad-agad mawawala sa akin. Pero yun nga, dahil nagvo-voice lesson po ako. So, yun. Isa siya sa tinatry ko, if ever, kung meron man siyang magiging future, ganyan. And of course, business po. What kind? I think di pa namin napag-uusapan kung ano yung specific na business. Pero yun sana yung magawa namin ng partner ko. Kasi sabi niya, hindi na daw niya gusto bumalik sa corporate po. And kasi medyo mahirap. And, yun. Pero ako, kasi plan ko, I think depende rin po ito Kasi sabi ko, siguro mag-stop ako mag-volleyball if feeling ko napagod na ako sa talagang over out or something. Over na ako sa outside world. As in yung binibigay nilang sa akin. Pag hindi na ako peaceful yung feeling. Hindi ka na masaya. Oo, yung ganun. Dahil sa outside world, ganyan. I think ang plan ko po mag ibang bansa, ganyan, then maghanap po ng trabaho. Medyo mahirap yan Yes po. I think dumaan ako dun. Pero if sometimes that could also give you peace. Yes po. Yung getting out of this world that you live in. Minsan kasi parang alam mo yung di naman all the time may nakatingin sa'yo. Pero parang feeling pag nandito kasi sa Philippines, parang feeling ko nakadikit sa akin yung You've been on cam for so long. Opo. So kasi parang celebrity kayo eh. Like wherever you go, people will, try and take your or invade your private space. So sometimes medyo it's like gusto ko mag-mall, parang hindi ko ma-enjoy or gusto ko mag-ganun. So, how do you deal with that actually? Kaya po nasa bahay lang ako madalas. And sa ibang bansa po ko pumunta. Mas, para, actually nakaka-talaga siya, nakaka-reset talaga siya ng mind po. Kaya pagbalik, medyo nagiging okay. May random question ako. Ayan. Sumasakit ba yung panga mo after the game? Kasi, kahangite sa picture. No, because, let's face it, talagang dinudumog kayo. It gets to a point where, of course, you appreciate the fans. Yes po. But sometimes it's also parang may hahatak sa'yo dito, may Opo, super dumating ka na ba doon? Minsan sumasakit na sa ulo po, umabot na sa ulo kasi kakangiti. Kaya, minsan hindi ko alam kung na-judge na ako kasi minsan yung ngiti ko pilit na Na-smile ko lang na noti. Ganun lang kasi sumasakit kasi after game. Yeah. Ganun lang. Opo, ganun na minsan. Kasi na yung medyo relax na ngiti . Oo. Actually, alam mo, meron akong isang friend, off the topic.
nag-ano na siya, he was burnt out from smiling. So lahat ng pictures niya, nakita ko, ganito siya. Ayaw As in, sila and this is for years na. Ano siya, content creator, celebrity content creator. And then, sabi niya sa akin, he wasn't used to it. Ano siya, introvert din eh. So ngayon, para sure lahat ng pictures, bihira talaga yung Smile. picture na may smile. Oo. Sobrang bihira. So, normal lang. Ganun lang siya. Pero kasi I think kaya din, minsan, iba yung pagkakaintindi ng mga fans online. Kasi syempre, iba-ibang photos yung lumalabas. I kid you not, sometimes, especially before, yung hindi pa masyadong mahigpit with the system kung paano ilalabas yung mga players, it takes you like an hour to get to your bus, yes. di ba? Kasi talagang hahatakin ka at dudumugin ka, nakakapagod. Opo. Pagod ka na. Pagod ka pa pag yes, Oo. and gutom pa. Yes, Gutom pa. You're like, I wanna eat. Iinit ang ulo ni Gemma. Okay, so just to clarify my earlier question, after you play, let's say you retire, do you want any like coaching career or talagang once you decide tapos na ako sa volleyball, yun na yun? Feeling mo? Hindi ko po masabi eh. Do you have the patience for it? Actually po yung course ko education, pero hindi ko siya inano kasi parang wala po akong pasensya sa bata. So hindi ko po alam pagdating sa coach din. Pero gusto ko din mag-coach. Pero siguro yung, alam mo yung mga camp po, ganong type po ng coaching para talaga yung mga batang siguro age 7 to, mas bata po yung matuturuan, ganyan. Kasi mahirap yun di ba? Especially since si Gemma, 20 years na siyang naglalaro. Some things, when you look at it, feeling mo ang simple-simple lang, but you have to simplify it further pa. Oo. Kaya patience daw ang kailangan. Yes. Big time. Pag nag-coach po. Parang si Super. partner mo, talagang patient na ganun, right? That level, Yes. Kaya po nga kaya pang wala. Mapasensyosa. Yes. Tama ba? Yes. Yeah. Pasensyosa. That's what we need actually in life. It's a blessing to have someone in your life that is very patient and that's there to listen to you pag may nagrarant ka or whatever, ventilate. You need someone na tagatanggap, which is sad, like a punching bag. Pero kasama sa role yun. yes, right? On that note, before we wrap things up, baka may gusto ka naman sabihin. Sa kanya. Yes. Baka pwede. Ay, may nag-camera ko. Hello. Naku. Syempre, thank you. Alam mo na kung sino ka. Thank you so much kasi pinadali mo yung life ko. And inopen mo yung mundo na kahit sobrang gulo, kaya pala niyang kumalma. Kapag control mo yung sarili mo. And thank you din sa pasensya. Yes. And sobrang proud lang ako sa'yo sa lahat ng na-achieve mo. Kahit minsan hindi mo nare-realize na madami ka nagawa para sa sarili mo and sa family mo. For me, grabe yung pagmamahal mo sa kanila. Kaya, wag ka rin maging hard sa self mo. Ayan. Love you. Nakakatuwa. Sweet! Oh, wow. Nakakatuwa, no? Kasi parang you can hear it from that short message alone. Their relationship is really full Strong. of love and strong and a lot of patience and understanding. At parang rock nyo talaga yung isa't isa. Yes. Okay. We are very, very happy. Ikaw ang aming pinakaunang Yes. Yay! Grabe yan. Pasabog agad eh. Exactly. Right? I just want to say thank you for taking your time to Thank you. be here with us. And in the end as well, do you want to say anything to your fans or aspiring atleta kung may message ka sa kanila? Sa lahat po ng fans ng Creamline Cool Smashers, ito lagi ko naman po sinasabi. Lalo ngayon po na hindi man namin nakukuha yung championship, kami po ginagawa namin yung best namin talagang para makuha ulit yan. But sana po wag kayong magsawa kung ano man po yung maging resulta or magiging performance, sana po lagi po kayong nandyan. Dahil kami po talagang
love namin yung support niyo po sa amin. And syempre, kailangan din po namin yan. And ito rin, yun po ang nagpapaano sa amin, nagbibigay ng energy. Ayan. Thank you po. Lastly, do you want to promote your socials, any upcoming events, or mga saka ba nila pwedeng maabangan o mapanood? Ayan. Follow niyo po yung IG account ko po at Gemma Galanza and TikTok at Jessie Galanza. Ayan. And actually, meron pong concert. Concert. Yung RMA, yung That's Amore po sa November 9. Sana makabili po kayo ng ticket sa Aliw Theater po. Ayan. Beautiful. Thank you po. Concert na, di ba? She's already preparing for the next level, di ba? Next step. Ayan. Pero iba pa to dun sa pasabog mo, yung secret. Ayun po yun. Ayun na. that's Dito the mo secret, Ayan, guys. thank you. Wow. Narealize ko kasi pwede na pala siyang ilabas kasi nagbibigay na po, nag-ano na natin. May petsa na. May date. Kasi gusto ko i-secret para maano yung mga fans, pero kailangan pala nilang bumili ng ticket. Ayan, bumili na kayo, ha? Yes po. Support See you po. lang. Alright, guys. A big round of applause kay Gemma Galanza. Yay! Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much. Appreciate that. Okay, we have come to that part of an episode kung saan we talk about what stood out most in our interviews. So pag-usapan natin muna yung our interaction with our first guest. We had Gemma Galanza. Grabe yun. Mm-hmm. You know, I actually never thought that I'll actually see her in the flesh, right? Because she's a very popular girl right now. You know, she's like the talk of the town, especially being in one of the most high-profile teams in PVL, Creamline. I mean, is there any other teams that are just as Madami. Madami But din. for such a long time, everybody has been following their team, following Gemma all throughout her UAP career in Adamson. And I love that she, spoke about, she was very frank about feeling that burnout, feeling that negativity, but she was able to fight through it all. Of course, with the help of her partner. Pero syempre, even if you have support system like your family, your loved one, your friends, it's really about the character that you have. And that's what Gemma shared with us kanina. Definitely. And like, I really love the part where she showed that she's human, right? And she showed that she's going through a lot. Even until now, she's only 28, still bata pa, still young, and still has a lot going for her. But the fact that in life, there's always going to be these, curveballs, these curveball spikes, and you got to know how to deal with it. And the way she was explaining, she was dealing with it really well in terms of having a partner there. That life support that comes in when you're having the worst days of your life, during all that, how she deals with her fan base, her supporters, teammates. She's a national player. So I really love the fact that how she can balance all those things at once. Singing lessons. Yeah. Right? That's She's pretty branching cool. out, Yeah. diba? But again, we have to talk about those clutch moments that Gemma had to go through. Again, just knowing how to filter things out. Knowing whose opinion matters most. And that's really how you go through those moments and those trials and struggles in life. Parang when she was talking about like yung pagpasok ng training, you gotta learn how to block the noise. You gotta just put that in and pwedeng serious mode, diba? But then there are times when you want to be like, out there and pero sabi ni coach, when you're masyadong out there, yung Bawal masyado masaya. Oo, maubos yung energy mo. Oo. So, which is understandable. And that's what she kind of like, she put it out there and she said that like, in training, bawal masaya. Like, yung super masaya because you got to learn how to hone that energy. And there has to be this balance talaga. I love that she talked about how she prioritizes recovery as well. 6 a.m.? Nakahiga na? Oh man, I Sanggol. I've done that before. Then I said sanggol. Because you know what, my son goes to bed at around 7. So I'm saying he's only 6 years old. So imagine athletes these days. Kaya sinabi ko, binanggit ko kanina, these clutch moments in life can happen and start from just your decision and going to bed early, or your decision to make up,
go to training. It's your choice. Mhm. We have two choices in life when it comes to those moments. It's you do it and execute it, or hold on, I'm not going to be, as effective tomorrow because I'm going to sleep 4 hours, yung puyatan, which is, it really, for me as an athlete, there's 4 or 5 things that I like really, really take into consideration. And that's nutrition, that's training, whether it be cardio and strength training, and then comes in recovery. Mhm. And recovery is sleep. Honestly, there's no other better recovery way. If you're doing all these other recovery, stretching and all that sort of stuff, but if you're not getting in the sleep, talagang hindi ka magiging effective come game time or in life as well. Because that will not only affect you mentally, physically, pero emotionally, mentally din yan. Yeah, I was gonna add, no. Ako kasi, what's important also, and this is what Gemma mentioned also, clarity. I think we'll talk about her in later on. Pero clarity is super important because there would come a time that you would have doubters, and that could affect you, the way you rest, the way you focus on your game, the way you view yourself, view your capabilities, your goals. Pero if you have that sense of calm, clarity, and just, I don't know, it brings also a certain sense of confidence that you know that you'll be able to achieve what you want to achieve, diba? Ibang klaseng laro or ibang klaseng performance yung lalabas sa'yo. How hard is it to clear your mind? Mahirap siya. Mahirap eh. Mahirap siya ngayon, especially in this day and age nga na parang for some reason we have now put ourselves out there wherein parang we need constant validation. And I'm sure a lot of people will deny this. Pero that's what's happening right now. And for you to be able to block it out, for you to be able to control it, and again, I think the key word here is to filter it out. Just know kung ano yung labas, ay pasok sa isang tenga, labas sa kabila. That's what's important also. Eh, mahirap gawin yan. Yes. It's like, I think it's a process pa rin eh. And it's a daily process. It's not a process that you do once. You just got to continue doing it. So, that was a great podcast, that one with Gemma. So cheers to her and good luck to her in the future. You know what I mean? Clutch sa court, clutch sa life, at clutch sa kwento. Lahat niyan meron dito sa Clutch Talks. Kaya mag-subscribe na rin sa ating channel para hindi mahuli sa usapan. For more content like this, huwag rin kalimutang sumali sa ating official Facebook group. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.